This is Atisa Manalo, Sawadee Ka, Thailand. Mabuhay! Well, I was invited to go to Mr. International to do a hosting. This is my first international hosting. And then also on the 24th, I'm gonna visit the Miss Universe headquarters, do a little bit of interview, and then there's a photo shoot scheduled also. Hopefully I get to meet Kun An and Nawat and everyone in the organization. How do you feel right now? I'm very excited! This is my third time going to Thailand, and I'm excited to see if it has changed a lot. I'm excited to eat their food also. I'm excited to see what is new in Thailand. Sawadee ka! Alam mo, this is handled by the styling team, and actually there has been a few mishaps along the way, but it always happens, you know, whenever you prepare for something, there would always be things that doesn't go your way, but I'm sure that my styling team has planned it, has already solved whatever it is that we need to do. Di ako I hope so. I do hope I meet her when I go there. Sana na-arrange. I come home 26. So, mabilis lang. I'm really just there for the hosting and visiting the headquarters. No, not yet. I'm very excited to see. But I created a group chat already amongst all of us. But you know, I only know them by name. They're not yet the face. I'm very excited. May nakita ko, may nag-repost. Pero, di ko sabihin na sino. Ano? Ganun lang. Okay. Wait, what do I say? This is Atisa Manalo and Sawadee Ka, Thailand. Okay, go. Bakit tumawa? This is Atisa Manalo, Sawadee Ka, Thailand. Ay, wala lang po. Beauty. Thank you! Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang interview na inyo pong napanood ay galing po ito dito sa airport kung saan ay lilipad na kasi pasado alas 5 kaninang hapon ay lumipad na papunta sa Bangkok, Thailand itong si Atisa Manalo para maging presenter nga siya or maging host dito sa Mr. International 2025 sa pamamagitan ng ating candidate na si Kirk Bundad. So dito mga kapolitika is nakipag face to face siya dito sa mga vloggers at mga supporters niya sa airport at nagkaroon ng question and answer portion at yung sa tingin ko yung pinaka-highlight ng napag-usapan ay yung pagkikita pupunta daw sa headquarter ng Miss Universe sa Thailand itong si Atisa Manalo. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At sa mga susunod na oras ay nasa Thailand na po itong si Atisa dahil mahigit 3 oras lang yung biyahe mula sa Naiya papunta dito sa Bangkok. So inaasahan natin na makikipag-meet and greet siya dito sa kanyang mga supporters sa Thailand. So 26 daw yung balik niya dito sa Pilipinas. So I believe na 3 araw lang mamamalagi itong si Atisa. But yung pinaka-highlight dito sa sinabi niya ay makikipagkita siya, makikipag-meet at the same time merong photoshoot itong si Atisa doon sa headquarters sa Thailand. So headquarter ng Miss Universe dahil nga dito gaganapin yung MU 2025 and hopefully we are hoping na makikita sila ni Nawat at itong si Anja Rotatif. So sa tingin ko mga kapolitika ito ay maagang pangampanya na para
mapaingay itong kailang pageant, kasi alam naman natin na napakaingay rin talaga ng Pinoy. Very passionate at very supportive tayo sa mga ipinapadala nating mga candidate. At itong pagpunta ni Atisa dito sa Miss Universe headquarters ay sa tingin ko para makilala na rin siya, dahil sa tingin ko ay excited rin sila dito sa maging laban ni Atisa, dahil hindi lang naman mga Pilipino ang umahanga sa kanya, marami rin pong mga Southeast Asian supporters itong si Atisa, most especially na lumaban na ito doon sa di ba, sa Miss Cosmo 2024 pero hindi siya pinalad, at ngayon naman is mag-host siya dito sa Mr. International, at ito daw yung first time niya na mag-host siya ng international competition. So magandang exposure po ito, kasi we believe na malawak po ang mga supporters ni Atisa, hindi lang mga Pinoy kundi pati na rin yung mga banyaga, yung mga supporters niya dito sa Southeast Asia. So itong pakikipagkita niya dito, kasi syempre hindi naman pupunta si Atisa doon sa headquarters ng Miss Universe Thailand kung hindi siya inimbitahan. So we are believing na inimbitahan siya mismo ng organization. So maganda ito na naipakilala na, naipresenta na yung kanyang sarili before yung competition, kasi bihira lang po yung ganong opportunity mga kapolitika. Although nilalakad rin nawat itong si Vienna doon sa Mexico, at the same time sa US sa Telemundo, pero okay na sa atin kung mapasali lang sa top 5 itong si Atisa. Okay na tayo doon mga kapolitika. Okay, sa mga kalakaran ngayon dito sa Miss Universe ay maganda na kung makapasok tayo sa top 5, kasi alam naman natin na yung mga hukus-pukus na dito sa mga beauty contest. Okay, so yun po ang ating update ngayon, at we are hoping na magkakaroon ng live pagdating ni Atisa doon sa Thailand. Kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano sa tingin nyo ang meaning or kahulugan nitong pag-invite kay Atisa doon sa headquarters ng Miss Universe? Sa tingin nyo ba ay ginagamit lang ang mga Pinoy para dito sa kailang beauty pageant competition? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.